Okay, good morning sa inyong lahat mga kapatid. Isang masaganang pagpapala, isang masaganang biyaya na naman ang binibigay sa atin ng Diyos sa araw na to. Muli natin sa sasambahin sa Espiritu at katotohanan at loloobin na niya na isang araw dalhin na niya tayo doon sa garahe, makapag face to face worship na tayo at loobin niya nga na itong September na to mga kapatid, hintay-hintay lang tayo na konti. At least na ipapadala pa rin ng Panginoon ang mga mensahe niya sa atin, sa prophet, ganun din sa akin, sa inyong lingkod. At ang message ng Panginoon sa atin mga kapatid, God will reward us according to our works. Ang Ama ang magbibigay ng gantimpala sa atin ayon sa ating mga gawa nang tayo tawagin ng Diyos at bigyan ng ministeryo. Maglilingkod na tayo sa Diyos sa lahat ng kanyang kalooban at binigyan niya tayo ng Espiritu Santo upang mangalaga sa atin, gabayan tayo sa mga ministeryo yung binigay sa atin sapagkat tayong lahat ay haharap sa hukuman ni Kristo. We will all face the judgment seat of Christ. Basahin natin yon. 2 Corinthians 5:10. Sapagkat tayong lahat ay kinakailangan mahayag sa harapan ng hukuman ni Kristo. So ang nagsasalita dito si Pablo sa mga Korinto, sa mga Kristiyano sa Korinto. So itong sinasabing salita ito para sa mga Kristiyano to, hindi kasama to sa unbeliever. Kasi ang unbeliever hahatulan sila sa second resurrection. Hahatulan sila ayon sa masamang ginawa nila na nasusulat sa libro, sa aklat ng mga mabuting gawa ng tao. Sapagkat tayo hindi na tayo hahatulan eh. When one is in Christ, he is a new creation. At wala nang anumang hatol na kay Kristo Jesus na lumalakad sa Espiritu, hindi sa laman. So ang paghatol na gagawin ng Panginoong Jesus na sa last judgment sa mga mapupunta na sa impyerno. Pero tayo ang hahatulan tayo ng Panginoong Jesus ayon sa ginawa natin sa katawan nung tayo tawagin niya at maglingkod sa Kanya. Basahin natin. Sapagkat tayong lahat ay kinakailangan mahayag sa harapan ng hukuman ni Kristo upang tumanggap ng bawat isa ng mga bagay na ginawa sa pamamagitan ng katawan ayon sa ginawa niya, maging mabuti man ito masama. Kasi ang Ama hindi na hahatol sa kanino man tao eh. Sabi sa John 5:22 eh. Ito sabi niya sa John 5:22. Sapagkat ang Ama hindi humahatol kanino mang tao. Any person hindi siya humahatol. Kundi ipinagkaloob niya sa anak ang buong paghatol. So ipinagkaloob na sa Panginoong Jesus ang lahat ng kapangyarihan sa langit at sa lupa. Matthew 28:18. Basahin natin. At lumapit si Jesus sa kanila at sila'y kanyang kinausap na sinabi, ang lahat ng kapamahalaan sa langit at sa ibabaw ng lupa na ibigay na sa akin. Kaya ang nakaupo dun sa white throne judgment si Kristo. Hahatulan niya ayon sa ginawa ng mga tao, ayon sa masama't mabuti, yung lahat ng kumain ng bunga ng pagkaalam ng tama't mali. Pero tayo, tinawag tayo ng Diyos, mga anak tayo ng Diyos, ang kinakain natin, puno ng bunga ng puno ng buhay. At ang buhay na yan ay si Kristo. Kinakain natin ang salita ng Diyos, si Kristo. Iniinom natin ang dugo ni Kristo, kinakain natin ang katawan ni Kristo, at may bahagi tayo sa Kanya. Kaya yun ang katotohanan ng sinasabi ng Bible na ang gagawin ng Ama, siya yung magbibigay ng rewarding. Sabi sa Matthew 20-23. Basahin natin. Matthew 20:20-23. Na magkagayon lumapit sa kanya ang ina ng mga anak na lalaki ni Zebedeo. Kasi may yung anak ni Zebedeo, si John at si James, mga anak ng kulog eh. Son of Boanerges kung tawagin ni Kristo. Nakasama ang kanyang mga anak na lalaki na sila sinamba at may hinihingi isang bagay sa kanya. At sinabi niya sa kanya, ano ang ibig mo? Sinabi niya sa kanya, ipag-utos mo na itong aking dalawang anak ay magsiupo, ang isa sa iyong kanan at ang isa sa iyong kaliwa sa iyong kaharian. So ang gusto nung nanay ng son of Boanerges, maupo sa kanan at kaliwa yung anak niya. Kasi ganun talaga eh, ang nanay, nalulugod yun, masaya siya pag ang mga anak niya nagtatagumpay. Eh kung pauupin sa kanan at pride ng ina, maligayang maligaya. Eh kaso hindi ganun yun eh, ito sabi ni Kristo. Ngunit sumagot si Jesus at sinabi, hindi nyo nalalaman ang inyong hinihingi. Mangyayari bagang inuman ninyo ang sarong malapit ng aking inuman? Sa kanya sinabi niya, mangyayari. Sinabi niya sa kanila, katotohang iinuman ninyo ang aking sarot. Dadapot ang maupo sa aking kanan at sa aking kaliwa
ay hindi sa akin ang pagbibigay. So hindi yung ibinigay na katungkulan ng Ama kay Kristo na magbigay ng reward, paupuin sa kanan at kaliwa at sino man, hindi. Dadapwat yaon ay para sa kanila na pinaghandaan ng aking Ama. So naghanda ang Ama, alam na ng Ama lahat ng bagay, alam na niya ang mga anak niya na susunod sa kanya, binibigyan niya ng kalooban na magiging matatagag at matapat yun hanggang sa katapusan. Maaaring mamatay siya o hindi siya mamatay. Ang Ama ang magbibigay ng reward. Ngayon yung reward na yan, babasahin ko sa inyo mula sa 1 Corinthians 3:8 pataas. Kasi dadaan sa apoy ang gawa natin eh. Bibigyan tayo ng reward kung nagtayo sa ginto, sa pilak, sa lupa, sa kahoy, sa buhangin. Ayon sa gawa ng bawat isa, dadaan sa apoy yan. Upang bigyan ng karampatang reward ayon sa ginawa natin. Basahin natin ng muna. Romans 2:6. Na siya ang magbibigay sa bawat tao ayon sa kanyang mga gawa. Kasama na dito yung bawat tao. Kasi pag bawat tao nakasama na unbeliever, so hahatulan ni Kristo unbeliever ayon sa ginawa nilang mabutit masama, yun ang batayan nila eh. Mabutit masama, doon sila hahatulan. Ngayon tayo hindi nahahatulan, sabi sa Romans 8:1. Ngayon wala nang anumang hatol sa mga na kay Kristo Jesus. Sa King James Version, who walk not after the flesh but after the Spirit. Sa Tagalog kulang eh. Pero sa King James Version, buo yan eh. There is no more condemnation to the who are in Jesus Christ, who walk not after the flesh, o mabubuhay pa sa dating pagkatao o sa naman, but in the Spirit. Mabubuhay na siya sa kapangyarihan ng Espiritu Santo. Sa muling pagkabuhay, ang bagong buhay. Ipamumuhay niya ang bagong buhay. So wala nang hatol sa atin. We have passed from death to life. Hindi na tayo hahatulan, tapos na, ligtas na tayo eh. Hinihintay na lang natin yung talagang akto talagang nasa langit na tayo. So dadaan muna tayo sa now moment. Alam na rin ng Ama ang lahat ng pasimula hanggang katapusan eh. Tayo, we are saved by hope. Iniligtas tayo sa pag-asa. Kasi kung yung pag-asa hindi nakikita eh. Umaasam ka na mangyayari. Faith is the substance of things hoped for, not seen. Nagtitiwala tayo, ligtas na tayo. Pero para sigurado, kailangan sundin natin ang salita ni Kristo. Ganapin natin ang lahat na kasi yung salitang itatanim sa ating kalooban, yun na magliligtas sa atin. So ito kaya sabi doon sa Romans 2:6 ang ganito. Na siya ang magbibigay sa bawat tao ayon sa kanyang mga ginawa. Nung nasa katawan ka, paano ginawa mo? Kaya nga ang laking privilege na ibinigay ng Diyos sa atin. Buhay pa tayo. Binubuhay pa niya tayo. Sinisigurado niya na ligtas tayo. Kasi si Kristo ang tagapagligtas ng katawan. Sabi sa sa Ephesians 5:23. Si Kristo ang ulan ng iglesia at ang kapagligtas ng katawan. Kaya tayo, ang tagapagligtas natin si Kristo. Yung mga nasa labas, ang Diyos ang hahatol doon. Yung kaawaan ng Ama at kahahabagan ng Ama, wala tayong pakialam doon. Kung gusto niyang iligtas yun, nililigtas niya yun. Katulad doon nakapako sa krus. O hindi naman naging Kristiyano yun, hindi naman umattend ng worship yun, hindi nabaptize sa tubig, hindi nabaptize sa Spirit, hindi nag-iikapotandog yun. Ba't iniligtas yun ng Ama? Pagkat kita ng Ama ang puso eh. Kung yun ay mabubuhay pa, susunod yun sa kalooban ng Ama. Kasi sabi ng Bible ang lahat na nakarinig sa Ama at natuto, lalapit kay Kristo. Ba't lumalapit yun? Di ba lumapit yun sabi niya, Panginoong Jesus, ipagsama po ako sa iyong paraiso. O sinasabi ko sa iyo ngayon, ipagsasama kita. So sinasabi ni Kristo yung oras na yun, tinitiyak niya sa oras na yun. Ipagsasama, so future pa yun. Ipagsasama pa. So makakasama sa rapture yun kasi unang bubuhayin yun, namatay yun eh. Unang bubuhayin yun. Tapos magmimit tayo sa air, tsaka dadalhin tayo doon sa kwarto sa langit, maghihintay pa tayo. Alam na natin yung istorya na yun. So ang focus natin dito, na ang magbibigay ng gantimpala sa atin, ang Ama. Sa lahat ng ginawa natin nung tayo naging Kristiyano. Psalm 62:12. Sa inyo naman, O Panginoon, ukol ang kagandahan loob sapagkat ikaw ang magbabayad sa bawat tao ayon sa kanilang ginawa. So ang Ama ang magbibigay ng reward ayon sa ating ginawa. Nung isama tayo ng Ama sa katawan ni Kristo, na si Kristo ang ulo,
Binigyan tayo ng Ama ng mga kaloob na ipaglilingkod sa Kanya. 1 Corinthians 12:27. Kayo nga ang katawan ni Kristo. So may tinutukoy dito, si Pablo. Tayo ang katawan ni Kristo. Yung mga Kristiyano ngayon, at Kristiyano noon, na itinatag ang iglesia, na ipinundasyon sa bato, sa ibabaw ng bato, na si Kristo yung bato. He is the rock of salvation. At bawat isa sama-samang sangkap niya. So nung araw, sama-samang sangkap ng mga araw. Nung araw, sama-sama pa mga apostol nun eh. Kasi Israelite sila eh. Iba yung paraan ng Diyos ng pagsasama-sama sa apostol, mga Israelites pa eh. Pero nung dumating na sa Gentiles nun, ayun na nga, kasama na si Brother Man eh. Sama-sama sangkap. Kaya mayroong apostol, may propeta, may evangelista, may pastor, may guro, may bishop, may manggagawa ng himala, may nag-speaking in tongues. Tuloy natin to. At ang Diyos ay naglagay sa iglesia unang-una yung mga apostol. So yan ang kalooban ng Diyos, yan ang gift of God. Ayon sa plano ng Ama, may kanya-kanya ng reward yan. Lahat ng ginawa ng Diyos may reward na kasama. Ikalaway mga propeta, ikatloy mga guro, saka mga himala nga, sa mga kaloob ng pagpapagaling, mga pagtulong, pamamahala at iba't ibang mga wika. Lahat bagay mga apostol, lahat bagay mga propeta, lahat bagay guro, mga manggagawa ng mga himala. May mga kaloob na nagpapagaling bagaan lahat, nagsasalita bagaan lahat ng wika, lahat bagay nagpapaliwanag, dadampu at maningas ninyong nasain ng lalong dakilang kaloob, at ituturo ko sa inyo ang daang kagaling-galingan. O yun ang sinasabi ng Panginoon, sa kaloob, may kalooban ng Diyos sa bawat isa sa atin. So wag kang aalis dun sa faith na yun. Ayon lang sa sukat ng pananampalatayang ibinigay ng Diyos sa atin, dun tayo gagawa. So ikaw apostol, katulad ni Brother Manny, apostol siya, nanatili siyang apostol hanggang sa namatay siya. Hindi niya binago yung pagkatawag ng Diyos sa kanya. Pero meron kasi sa iglesia binago yung pagkatawag eh. Kilala nyo na yun, nasabi ko na yun eh. Hindi ka, mga angel, umalis sila sa kanila sariling kalagayan eh, sabi sa Jude eh. Nagrebelde sila eh. Umalis sa kalagayang inilagay sa kanila. Si Lucifer, may kalagayang pinaglagyan sa kanya ang Ama eh, bilang anghel eh. At nagkaroon pa nga ng propesiya sa kanya na siya maghahanda ng worship sa langit. Kaso hindi na matutuloy. Sinuway niya yung kalooban ng Diyos. Sinunod niya yung sarili niya. Nabatay siya tama't mali. Yung tingin niya tama ang gagawin niya. So kumain siya. Siya yung unang kumain ng bunga ng pagkaalam ng tama't mali. Kaya expert siya dun eh. Kaya kita mo, nadaya niya si Eva. Hindi ka mamamatay. Magiging katulad ka nga ng Diyos. Malalaman mo tama't mali eh. Kasi Diyos nga, gusto niya maging Diyos nga eh. Akala niya tama ang ginagawa niya. Hindi niya alam, nilikha lang siya. Hindi siya ang manlilikha. Gusto niya maging katulad sa manlilikha. Hindi, nilikha ka lang eh. Hindi ka pwedeng maging manlilikha. Ang Ama lang, ang si Kristo at ang Espiritu Santo ang Creator. Ang Godhead, ang Diyos lang ang manlilikha. Hindi yung nilikha. O doon na-disgrasya si Lucifer. Tuloy natin. Basahin natin yung pagbibigay na ng rewarding. 1 Corinthians 3:8. Magsimula tayo sa 1 Corinthians 3:8. Umpisahan na natin sa 6. 1 Corinthians 3:6. Ako ang nagtanim, si Apollos ang nagdilig, ngunit ang Diyos ang siyang nagpapalago. So tayo mga gagawa ng Diyos, maaaring maghayag tayo ng salita. Ang mga tao, maaaring tumanggap sila, manampalataya, pero ang magpapalago nung itinanim natin, ang Diyos, hindi tayo. Ang katungkulan natin, maghayag. Pag nahayagan, pwedeng lalayan, diligan, suportahan, turuang mabuti. Pero ang Diyos ang magpapalago nun, gawin lang natin ang tungkulin natin. Ano pat walang anuman ang nagtatanim, ni ang nagdidilig, kundi ang Diyos na nagpapalago. So nasa Diyos ang kaluwalhatian. Ngayon, ang nagtatanim at ang nagdidilig ay iisa. Ngunit ang bawat isa ay tatanggap ng kanyang sariling kagantihan ayon sa kanyang sariling pagpapagal. So bawat isa sa atin tatanggap ng reward ayon sa ating sariling pagpapagal. So gaano ka ba naglingkod sa Diyos? Paano mo ba tinupad yung kalooban ng Diyos? Katulad ko nung araw, tinawag akong pastor. Hindi ako naniniwalang pastor ako, kaya parang baliwala pa sa akin ang lahat. Alam ko, teacher ako. Pero nung ma-realize kong pastor na nga ako,
Pinalo naman ako ng Diyos. Kasi pastor na nga ako nung hindi ko pinagpe-pray ang iglesia eh. Tsaka nakakita ng pinunong baliwala ang kanyang mga member. Ako yun. Pero niloob ng Diyos na ayusin ako. Pero in a way na talaga akala mo masama eh. Pero sa ikabubuti ng iglesia, sa ikabubuti ko. Natuto ko magpakabanal-banal, natuto ko manalangin. Kaya ngayon patuloy ako nananalangin. Sanay na ako manalangin na manalangin para sa lahat. Iniisa-isa ko lahat. At hinihingi ko sa Diyos, ano kailangan ng taong yun. Kung ano binibigay sa akin, pinagpe-pray ko. So, definite na ang mga prayer natin. Specific na. Hindi general, hindi generics. Mga branded ang ating prayer. Sapagkat kayo ay mga kamanggagawa ng Diyos, kayo ang bukid ng Diyos, ang gusali ng Diyos. Ayon sa biyaya ng Diyos na ibinigay sa akin, na tulad sa matalinong tagapagtayo, inilagay ko ang pinagsasaligan at ang iba ang nagtatayo sa ibabaw nito. Ngunit ingatan ng bawat tao kung paano ang pagtatayo niya sa ibabaw nito. Kaya kitang-kita natin kung paano maingat si Brother Manny na itayo ang iglesia. Hindi siya ang nagtayo. Nagpakita sa kanya ang Panginoong Jesus. Kinausap siya. Dumaan siya sa proseso. Kinukwento pa nga niya. Nagtatangs na yung mga anak niya. Siya hindi pa eh. Nung nagtangs na siya, lately na eh. Nung nagtatangs mga siya, pinagtangs siya ng Panginoon, merong inchik pang katabing bata eh. Kaya kung mo nagsasalita siya, naririnig nung inchik. Sabi nung inchik, di ka naman Diyos, ba't mo sinasabing Diyos ka? Naintindihan nung other tongues yun. Kasi kapag unknown tongues, yun yung nagpapalakas sa atin eh. Yung other tongues, yun yung naiintindihan lingwahe ng ibang bansa. Naintindihan ng bata. So, other tongues yun. Kasi magkakaroon tayo ng pagsasalita sa iba't ibang new tongues, bagong salita, other tongues yung naiintindihan. Unknown tongues, yung magpapalakas sa atin. Yun ang hindi naiintindihan ng Suryano. Wala siyang revelation doon. Nasa Bible lahat yun, hindi ko na lang babasahin. Kasi kapag nagsalita ka ng bagong wika, hindi mo naman sinasalita yan. Bakit? So, bagong wika. Pero pag nagsalita ka ng mga utterance ng other tongues, ibig sabihin gusto ng Diyos na may makaintindi. Pero pag araw-araw, segundo, nagpe-pray in tongues yung unknown tongues, magiging matibay ang pananampalataya. Yun ang sinabing ang nagsasalita sa iba't ibang wika, nagpapatibay sa sarili. 1 Corinthians 14:2. So, iba-iba ang tongues nga eh. So, yung tongues ni Brother Manny na yon, naintindi, o other tongues yung sinasabi na hindi rin alam ni Brother Manny, hindi naman siya marunong mag-inchik eh. Pero naiintindihan ng bata. Kasi usually ganun ng Diyos pag I am the Lord your God. Di ba pag nagpo-prophecy mga prophet natin, sabi, ako ang Diyos na yung makapangyarihan sa lahat, sinasabi ko sa inyo. Di ba ganyan? Yun ang tongues ni Brother Manny, nagpo-prophecy siya. Ng Chinese, kaya sabi ng bata, hindi ka naman Diyos, ba't mo sinasabing Diyos ka? Sabi ng bata. So, balik tayo dito. Sa 1 Corinthians 3:10. 3:11, sapagkat sino man na hindi makapaglalagay ng ibang pinagsasaling, kundi ang nailagay na ito'y si Kristo Jesus. Ito ang ginawa ng mga religion. Sila ang naging batong pinagsasaligan. Katulad ni Muhammad, nagtayo ng Muslim religion. Siya yung prophet daw of God. Siya yung naging batong katitisuran. O si Joseph Smith, yung Mormons, o siya daw yung kinausap ni Gabriel. Sila yung naging pundasyon, hindi pundasyon. May iba-iba silang pundasyon eh. O yung Muslim, meron silang Quran, di ba? Yung naman, yung si Mormons naman, meron siyang golden tablets. O yung naman, si Muhammad, meron reciting na tinatawag. O yung Iglesia ni Cristo, hindi Diyos si Cristo. O yung Katoliko, yan ang matindi, pinakamatinding talagang nagkunwaring Kristiyano na hindi naman Kristiyano. Kaya nagkakamali sila sa Pilipinas, the only Christian daw in Asia ang Philippines, hindi. Katoliko na dito, hindi naman Kristiyano. Tayo yun. Tayo yung mga pinopropose yung mga Kristiyano. Hindi yung Catholic. Catholic yun, hindi naman Kristiyano eh. Yun yung paa, yun yung nakita ang vision nun ni Daniel. Na ipinakita yung gold, yung silver, yung brass, yun yung paghahari ng Babylonia. Tapos Cyrus, yung mga Persian, sumunod si Alexander the Great, mga Greek. O sumunod Romans naman, mga Roman Emperor. O sumunod na paghahari ng mga Katoliko na isinama ang Kristiyano, ipinaloob yung tunay na Kristiyano doon, kaya magkahalo yung yung lupa, tsaka iron. Yun yung talampakan eh. Kaya ngayon inihalo, kaya ma-identify lang kung sino tunay na Kristiyano, yung tunay na Kristiyano. Pero ina-identify tayo sa kanila, hindi pwede. Katoliko sila, tayo Kristiyano. Kaya kapag sinilalagay natin doon minsan, diba, sinasabi religion,
Eh, ang religion ng Pilipinas, Catholic eh. Pero ang pamumuhay natin, Kristiyano, tinatanong doon, religion, di Catholic. Kasi ang tunay na relihiyon, yung iglesia ng Diyos na itinatag ng Diyos eh. Hindi naman sila maniniwala sa atin eh. So, give to Caesar what is to Caesar na lang. Give to God is what to God. Ganun na lang. Dadapwat kung ang sino mang magtatayo sa ibabaw ng pinagsasaligang ito ng ginto, pilak, mga mahalagang bato, kahoy, ito yung dayami, ang gawa ng bawat isa ay mahahayag. Sapagkat ang araw ang magsasaysay, sapagkat sa pamamagitan ng apoy, ipinapahayag, at ang apoy rin ang masusubok sa gawa ng bawat isa kung ano yun. So, dumadaan tayo sa baptism of fire. Titingnan natin kung sino talaga yung tunay na bishop. Katulad nung isang kilala ko ng bishop sa atin. Ginawa niyang apostol sarili niya, bishop siya eh. Yung iba namang propeta, ginagawang pastor sila. Kung ano lang nga dapat i-prophecy, hindi, nagpipreach na sa iglesia. Merong ganun mga propeta, ginagawa niya sarili niya pastor eh. Meron naman mga bishop na ginagawa niyang apostol. Hindi, kung ano yung kaloob na binigay sa iyo. Yun lang ang pananampalataya. Huwag kang lalampas doon. Lalampas ka sa langit niyan. So, kung tayo naglilingkod sa Diyos na ang pinaglilingkod natin sa ibabaw ng batong si Kristo, ginto, pilak, ito yung mahahayag, dadaan sa apoy. Susubukan ka kung tunay kang Kristiyano. Susubukan ka kung tunay kang pastor, kung tunay kang propeta, kung tunay kang music minister, kung tunay kang deacons, kung tunay kang nasa ministry of health, kung tunay kang administrator. Yung lahat ng kaloob sa iglesia na ipinaglulingkod natin, susubukan ka ng Diyos yan kung totoo ka o tunay ka. Pag nakapasa ka dyan, bibigyan ka ng reward ng Ama. Ngayon yung nasunog naman na hindi naman naglingkod, maliligtas ka pa rin. Kaya lang, ang rewarding, ito, basahin natin. Kung ang gawa ng sino man ay manatili na kanyang itinayo sa ibabaw niyon, siya tatanggap ng kagantihan. Kung ang gawa ng sino man ay nasunog, ay malulugi siya, ngunit siya sa kanyang sarili maliligtas. Gayon pa man, tulad sa pamamagitan ng apoy. So, dadaan pa rin tayo sa pagsubok. Nalugi ka, hindi ka parang negosyo. Yung binigyan ng talento, di ba? Binigyan ng 5, 2, 1 talento. Yung 5, sabi niya, Panginoon, kinalakal ko po. Ito po, nagbunga po ako ng 5 talento. Magaling na alipin, sumama ka sa akin kagalakan. Panginoon, ito po yung 2 talento. Binigay mo sa akin, nagbunga po ng 2 talento. Yung 1 talento, asan? Panginoon, natakot po ako eh. Binaon ko po sa lupa kasi ikaw po ay umaani nang hindi mo naman pinagpagalan. Nabaksik ka. O ganun pala, sana i-business mo para nagtubo. Ikaw na masamang alipin. Hindi ka matapat na alipin. Ilabas nga ito. At nandun na yung pangangalit ng alipin nga. So, dadaan tayo sa pagsubok sa lahat ng kalooban ng Diyos. Titignan kung sino yung tunay na maglilingkod talaga. Sino yung tunay na committed sa kalooban niya sa music ministry, kahit choir ka, tumigitara. Gaano ka ba umaawit sa Panginoon? Gaano ka ba gumigitara sa Panginoon? O kaya naman, ikaw ay isang deacons. Ang deacons ngayon, naglilingkod sa Nung araw, mga deacons, nagpipreach din Ganun na, maraming trabaho ang deacons. Tulad ni Stephen, deacons yun Nagpipreach si Stephen hanggang sa pinatay nga siya, nagpipreach, deacons yun. 7 deacons. Ang mga deacons ngayon, kinukonsider kasi yung nag-administrate sa mga pagkain, sa mga paghahanda ng gawain sa iglesia, deacons pa rin yun. Part pa rin ng trabaho ng deacons yun. So maraming trabaho, sasabihin mo, naggaganito lang ako, hindi mahalaga. Hindi. Yun nga pinakamaliit ang sabi ng Diyos, yun ang mahalaga Di ba binibigyan ko kayo ng example sa kung ano yung itinatapon yun ng mahalaga? Katulad ng mga saging, pag binuksan mo, makakita ka ng mga strip doon na ganun-ganun. Yun, tinatanggal ng iba yun. Nandun yung masustansya sa strip Kainin mo yun. Yung papaya, yung iba, tinatapon yung buto. Kaya nga malumbat yun, malambot yun, tsaka wala lasa, kasama mong kakainin, nandun din na sustansya sa buto. Yung mga sardinas, yung salmon, yung mga tuna, tinatanggal nila yung spine. Nandun yung masaganang nutrients, nandun yung iron, nandun yung manganese, magnesium, calcium, nandun yung mahalaga yun. Huwag kainin mo yun, yung spinal cord ng o katulad ng mga dalandan, yung mga pongkan, sunkiss, tinatanggal nila yung mga protein yun. Yun yung pulp kasama ng pulp yun. Kainin mo yun kasi fiber yun May flavonoid yun. May fiber yun. Kaya huwag mo nang tatanggalin yun. Nung una, hindi ko alam pa yun Ang nagtanong yata niya si RC. Brother Larry, yung mga yung gulay puti doon, tatanggalin pa alcohol. Na-research ko sa Google. May pala yun? May flavonoids pala yun, tsaka fiber.
Kaya ngayon, okay na. Kasi tamad talaga ako magtatanggal din. Kinakain ko din yun. Nung pala, okay pala yung ginagawa ko. Eh ngayon, talagang yung balat lang tanggalin mo. Kaya nga kita mo yung pakuan. Bakit inilagay ng Diyos yung buto sa kaloob-looban? Ang iba, ginagawa ng iba, kinukulkot pang mabuti. Parang nangungulangot eh. Tinatanggal yung ano, para makuha lang. Kaya inilagay ng Diyos yan sa kaloob-looban, kasama mong kakainin yan. Mahalaga din yan. Nasa balat at buto ang sustansya pangkaraniwan. Kita mo yung mga runner athlete, ang matutulan yung balat at ano na lang, puro muscle, balat at buto. Ang tutulin nun, ang lalakas nun. At saka usually, lahat nasa balat. Yung iba din, pag kumain ng ng tinatawag na grapes o ubas, nagtatanggal pa ng balat, ayaw ng may buto. Nandun ang sustansya sa balat at sa buto. Nandun ang resveratrol eh. Masagana yung nandun sa buto ng Kaya nga ini-extract pa yun, mahal yung mga yun eh. So yung tingin mo pangit, yun nandun yung pinakamaganda. Katulad sa iglesia natin. Yung tingin ng mga pangit, pinapalaya sa iglesia. Katulad ko, tingin nila sa akin, pangit, tinatapon nila ako eh. Katulad din ng mga naging members ko nung una. Kaya ako naging pastor, yung mga itinapon, yun ang member. Katulad ni David, itinapon ni Saul yung 600, yun ang sumunod sa kanya. Mga cast out, mga hindi tinanggap, mga itinakwil. Kaya ang iglesia natin, iglesia ng mga itinakwil. Iglesia ni David, ganun din eh. Mga itinakwil yun eh. Kasi itinakwil din si David ni Saul. Kaya ako din, tinakwil ako ni Brother Phil. Ang naging member ko, mga itinakwil. Sina Rosalind, sina Luz, mga itinakwil na Elmo yan. Yung una kong member, nung maging pastor ako, sina Edith, sina Delma, sina Pearl. Ayan ang mga member ko, tinakwil yan ni Brother Phil. Pinapili sila. Kanino nyo gusto? Sa akin o kay Larry? Sige, binibigyan ko kayo ng laya. Pinili ako, sabi ni Brother Manny. Kaya ka pastor, binigyan ka ng member. Ayan, ikaw ang pinili, kaya pastor ka. O, nung maging bishop naman ako, binigyan din ako ng mga pastor ngayon. O, doon na ngayon nakasama si Nalu, si RC. Di ba bishop na ako noon? Mga itinakwil din niya mga yan. Ang ginawa ko pa dyan, sabi ko, dumaan kayo sa proseso. Humarap kayo sa pulpit, humingi kayo ng tawad. Bahala na ang Diyos kung anong gagawin ng Diyos. O ang kalooban pala ng Diyos dahil dito sa iglesia. Kasi mamamatay pala si Elmo. Hindi natin alam yan. So, bago namatay si Elmo, nailipat ni dito sa akin ng iglesia, ang mga member na ililigtas ng Diyos. Tinitipon talaga tayo. So, will of God lahat ang nagaganap na yan sa atin, mga kapatid. Kaya pasalamat tayo sa Diyos kasi pinagpala ang iglesia natin. Tuloy natin, basahin natin ng Proverbs 13:21. Ang kasamaan ay humahabol sa mga makasalanan. Ngunit ang matuwid ay gagantihin ng mabuti. So yung mga matutuwid na sumusunod siya, gagantiwan ng kabutihan. Katulad ko, wala naman akong gusto kung hindi talaga makasunod sa kalooban ng Diyos. Magkaroon ng pagkakaisa, mabuo ang iglesia. Yan ang gustong-gusto kong mangyari. Kaya ako nagpipreach nun eh. Binubuo. Kaya lang, talagang ganun eh. Matitigas ang ulo ng LCJ. Kaya kita mo, ang LCJ minis nasira, pinalitan ng Amen, Come Lord Jesus. Karoon tuloy ng evolusyon ng iglesia. Noong una, madami tayo. Hundreds and thousands yung member ng CHCCP. Kasi makamundo pa nung araw eh. Pinipresent pa natin ng Charismatic Healing Community Center of the Philippines. Ang humahawak niya, mga pari pa. Mga Catholic priest. Ginagamit si Brother Manny. Pag merong healing, tatawagin siya. Tapos magkakaroon ng healing, bibigyan siya ng pera. Ang isa lang natatandaan ko niya kay Mrs. Madrigal, taga Corinthian Garden. Hindi ka pwedeng makapagtayo ng bahay sa Corinthian Garden na hindi ka milyonaryo. Pinapunta ng Diyos doon si kasamang pare. Kasi mamamatay na, bedridden na yung si Mrs. Madrigal. Eh. Ngayon, ang nangyayari kapag mamamatay na, nakakakita si Brother Manny ng puting krus. Hindi naman niya sinasabing mamamatay na. Pero yun, dinala siya doon. Tapos sabi niya sa Panginoon, ano gagawin ko? Sabi mo, tumayo siya at lumakad. Magaling na siya. O sabi ni Brother Manny, nilehe niya, tumayo at lumakad, magaling ka na. Tumayo yun, lumakad, humingi ng tubig, tsaka pagkain. O yun, pagkatapos nung binigyan na ng cheque si Brother Manny, 5,000, ay nung 5 araw na yun, 5,000, malaki na yun. Kasi nung panahon na yun, talagang dumaan talaga sa pagsubok si Brother Manny sa apoy bilang apostol eh. Nawalan siya ng trabaho, editor-in-chief siya sa isang publishing company. Hanggang naging clerk na lang nga siya eh.
So yun, hindi nakapag-aral mabuti yung mga anak niya, wala silang pagkain masyado. O yun, nabinigyan siya ng cheque, 5,000. Doon na nagsimula. Hanggang sa naitatag na yung LCJ. Yung Ligaya ng Cristo Jesus, Ligaya ni Cristo Jesus, Covenant Gospel. Asawa naman yun, si Ligaya, ang pangalan ng asawa niya. O tapos ngayon, naging ligaya tayo ng Panginoong Jesus talaga. Nakasunod tayo sa kalooban ng Diyos. Pero nitong huli na nga, naganap na yung Sakaraya 13, 19 na. Dalawa ang mawawala. Buti kaya basahin natin ulit yung Sakaraya 13. Basahin natin to. Kasi ito yung history ng iglesia natin eh. Gumising ka o tabak. Sakaraya 13:7-9. Laban sa pastor ko at laban sa lalaki na aking kasama. Sabi ng Panginoon ng mga kubo, saktan mo ang pastor at ang mga tupay ng alat. Kumalat ang iglesia natin talaga. Nung mamatay si Brother Manny, kumalat talaga. Nagkaroon ng faction. Nagbahabahagi. At ang tupay mga ngalat at aking ipipihit ang aking kamay laban sa manliliit. So pumunta na siya doon sa mga very good members. Kasi tapos na yung pag-aayos niya sa mga pinuno eh. Naiayos na niya ang pinuno. Yun yung sinabi ni Brother Manny. Ako'y nagtataka, Larry, bakit ako pinagmamadali ng Panginoon? Yun, bago siya mamatay nun, sabi niya sa akin, hindi ko alam, kayo kinakausap ng Diyos eh. Hindi ko alam ba't ako pinagmamadali ng Panginoon. Bishop ka. Bishop agad ako na pinagmamadali nga. Nung pala ay aayos talaga iglesia naman. Kailangan may mga kasi yung maliliit na inaayos ng Diyos, yung maliliit na yun, nandong kina Elmo, kailangan mapunta sa akin. Yung maliliit na yun. Kaya sabi dito, ang inaayos niya yung maliliit. Inaayos niya nga eh. Kasi kakalat ang tupa eh. So nagtayo siya. Katulad ni David, nagtayo siya ang Diyos ng iglesia kay David. Siya ang hinirang na pastor ng Israel. Kasi nga si Saul wala eh. Hindi siya tamang pinuno, hindi siya tamang inalis na sa pagkapastor ng Israel. So tuloy natin. Mangyayari sa buong lupain, sabi ng Panginoon, 2 bahagi mahihiwalay. So nawala si Kerding, nawala si Elmo. So lahat ng members nila, kasama nilang nawala. At mamamatay. Ngunit ang ikatlo'y maiiwan. Kaya naiwan tayo, munting kawan. Kaya nakakalugod sa Ama, munting kawan na ipagkaloob sa inyo kanyang kaharian. Kaya hawakan natin mabuti yung pananampalataya. Tayo ngayon ang ginagamit sa ministry of prayer sa huling araw. Sa pananalangin ng Panginoong Yesus, pinagpe-pray na natin ng mga pinuno. Tapos pinagpe-pray natin ng Pilipinas, ang buong iglesia pinagpe-pray. At lahat tayo nagpe-pray. Naloobin na rin ng Diyos na magkaroon tayo ng sariling worship, na may payamanin ng Diyos. Kasi pwede siyang magpayaman. Pwede siyang pumili ng kahit sino sa atin. Yung sa tingin mong hindi yayaman, baka mamaya yun ang payamanin eh. Hindi natin alam yun. Yan ang prayer ko lagi yan at sinasama ko yan every Thursday. Naluobin ng Diyos. Pag niloob niya, sisiw sa Diyos yan eh. Sandali lang yun. Payayamanin niya lang yun. Ano man ang paraan ng Diyos, magagawa niya. Diyos siya, makapangyarihan sa lahat. Aking dadalhin ang ikatlong bahagi sa apoy. Kaya dumadaan tayo sa bautismo ng apoy. Kaya patindi ng patindi itong ating dinadaanan. Pakunti ng pakunti ang iglesia. Katulad sa iglesia ng Las Piñas, kumukunti din sila. Kasi dadaan sa apoy talaga. Titignan kung sino yung totoo eh. Sino yung ginto, sino yung pilak. O lupa lang o kahoy na masusunog. Sila'y dadalisayin ko na parang pilak na dalisay. At sila'y susubukin na parang pagsubok sa ginto. Sila'y magsisitawag sa aking pangalan at aking silang didinggin. Aking sasabihin, siya'y bayan ko at kanila sasabihin, ang Panginoon ng aking Diyos. So ginawa tayong bayan ng Diyos. So pinalitan na yung from CHCP to Ligaya ni Cristo Jesus to ACLJ Ministry. Amen, come Lord Jesus na tayo. Kasi patapos na eh. Nasa Revelation 22 na yun. 22, pababa na yun eh. Patapos na yung Amen, come Lord Jesus dito. Tingnan natin, basahin natin yan. Patapos na ang boxing eh. Basahin natin to. 22:18 to 20. Aking sinasaksihan sa bawat taong nakikinig sa mga salita ng aklat na ito, kung ang sino man ay magdagdag sa mga ito, ay dadagdagan siya ng Diyos ng mga salot na nakasulat sa aklat na ito. At kung sino man ay mag-aalis sa salita ng aklat na hulang ito, ay aalisin ng Diyos ang kanyang bahagi sa punong kahoy ng buhay na sa bayang banal na nakasulat sa aklat na ito.
Ang sumasaksi sa mga bagay na ito'y nagsabi, oo, ako'y madaling pumaparito, siya nawa, pumarito ka Panginoon. Amen, come Lord Jesus, sa English yan. Yung Revelation 22:2. Ang biyaya ng Panginoon si masabanan nawa, siya nawa. So, yan yung ano na eh. Tapos na, dead end na. Last chapter tayo. Kumbaga sa ano, huling kabit tayo. Kumbaga sa laro ng mga ano, huling-huli tayo kahit tayo yung mangunguna. Huling-huling kabit eh. Patapos na to eh. Tapos na tong Revelation 22 to 21 eh. Amen, come Lord Jesus na to eh. Balik tayo dito sa isang talata pa. Proverbs 22:4. Ang kagantihan sa kapangkumbabaan ang pagkatakot sa Panginoon, ang kayamanan, karangalan at ang buhay. So ang ibibigay daw nun sa atin ng Diyos kung tayo magpapakumbaba at mananatiling sumusunod sa kalooban niya, nagtitiyaga, nagtitiis, karangalan, katagumpayan, at kasaganaan. Prosperity, honor, riches. Sabi sa Hebrews 11:24 to 26. Dito natin makikita kung paano ang gusto ni Moses yung reward na buhay na walang hanggan. Kasi ang yaman ni Moses eh. Biro mo, Prince of Egypt siya, magiging Pharaoh siya. Siya yung magiging hari ng Egypt noong mga panahon na yun. Pero tinanggihan niya yun. Tumanggi siya sa pagiging hari ng Egypt. Nakisama siya sa kanyang kasamahang na ang mga alipin sa Egypto. Basahin natin. Hebrews 11:24 to 26. Sa pananampalataya, nung lumaki na si Moses, ay tumangging siya tawaging anak ng Paraon na babae ni Paraon. So, tinakwil niya yung pagiging Prince of Egypt. Napinili pa ang siya'y tampalasin na kasama ng bayan ng Diyos. Kung kasama siyang maging alipin. Alipin ng panahon na yun ng Israel sa Egypt, kahit pa siya maging alipin. Kaysa magtamo ng nagsisikupas na kaligayahan sa pagkakasala. Na inaring malaking kayamanan ang kadustaan ni Kristo kaysa kayamanan ng Ehipto, sapagkat ang kanyang tinititigan ay kagantimpalang kabayaran, yung reward. Ganon din si Pablo, mayaman si Pablo eh. Sabi niya, talagang sinuring na niya na suka lamang, basura lahat ng bagay, matamo niya lang si Kristo. So ganun ang mga man of God, hindi napaka-importante ng kayamanan sa lupa, kasi kung mawawala naman, aanin mo yun. Ito sabi niya sa Philippians 3:8. Oo nga, sa lahat ng bagay, inari kong kalugihan dahil sa dakilang kagalingan ng pagkakilala ko kay Kristo Jesus na Panginoon ko. Alang-alang sa Kanya, tinius ko ang kalugihan ng lahat ng bagay. Kasi Pariseo to si Pablo eh. Roman citizen to. Milyonaryo to sa panahon natin yan. Abogado to, husgado to eh. Yung Pariseo, hindi ka pwedeng hindi mayaman nung araw. Yun ang mga ginagalang sa Israel nung araw eh. Ang hahaba ng mga damit nila. Mga Pariseo, Saduceo, mga scribe, yan ang ginagalang. Kaya kita mo kung talagang lapas tanganin nila si Kristo, ganun-ganun na lang. Tiniis ko ang kalugihan ng lahat ng bagay. Inari kong suka lamang. Tamuhin ko lang si Kristo. Katulad ni Pablo si Moses. Hindi tinignan ni Moses yung pagiging Prince of Egypt o yung kayamanan. Ang tinignan niya yung gantimpala. Kaya doon tayo titingin sa gantimpala, the reward of eternal life, mga kapatid. Kaya mapalad tayo eh. Kasi naintindihan natin ang will of God. Naintindihan natin na ang mahalaga, ang kaligtasan ng kaluluwa. Makamit mo lahat ng kayamanan, lahat ng karangalan sa lupa, pupunta ka sa impyerno, napala mo, useless lahat. Sana kung madadala mo yan sa impyerno, makapagmamadyong ka pa kay Satanas. Hindi eh. Bibigyan ka ng katawang inuuod. Merong eternal na uod eh. Kung may eternal damnation, may eternal na uod, may eternal fire. Kung merong eternal, may eternal life eh. Yun yung eternal life eh, yung katawan ng Diyos. Yung katawan ni Kristo na muling buhay, glorified, eternal yun eh. Hindi na mamamatay yung katawan yun, glorified body.
Ayun ang ibibigay sa atin eh. Kaya tayo naging katulad ng Diyos dahil meron tayong eternal body. The body of Jesus Christ. Sabi ko, makikita mo si Kristo, magiging ganun ka. Kaya yun ang hinihintay natin mga kapatid. Yung makita natin na Panginoong Hesus, magiging katulad na tayo ng Panginoong Hesus. Yun ang madalas ko rin hintayin bago ako matulog. Ay ko, Lord, sana makita ko na si baby ditong glorified at magkikita-kita na kami doon sa air. Sa alapaap, go-glorified mo na rin ako. Lahat ng mga anak mo. At patuloy tayong dadalangin na loobin ng Diyos na hindi tayo mamatay. Mas maganda yung hindi namatay eh. Dahil sabi ni Kristo sa ano yan eh. Sa John 11:24-25 eh. Ang sino mang sumasampalataya sa akin bagat mamatay ay mabubuhay. At ang sino mang sumasampalataya sa akin ay hindi mamamatay. Pinaniniwalaan mo ba ako dito, Marta, Maria? Kasi kausap niya, bubuhayin niya nun sa panahon na yun si Lazarus eh. Yung mga kapatid na nakausap eh. Kasi talagang niloob ni Kristo na hindi napunta. Alam niya, patay na eh. Kasi sabi niya, ito ay para sa ikaluluwalhati ng Diyos eh. Para sa inyo tong mga apostol ko. Para malaman na yun, ako'y ako nga. I am what I am. So mga kapatid, isang masaganang biyaya at pagpapala ang sumasa atin lahat in Jesus' name. Amen. Good morning sa inyong lahat mga kapatid. Isang pinagpalang araw na naman. Isang pagbiyayang araw na naman na binigay ng Diyos sa atin. Sambahin natin siya sa espiritu at katotohanan, bagamat digital worship. Darating din ang araw na kalooban ng Diyos na magpe-face to face worship tayo. Ang importante, nagaganap natin ang kalooban ng Diyos. Nasasamba natin siya sa espiritu at katotohanan, na ibibigay niya ang message sa prophet, na ipararating niya ang mensahe niya sa pamamagitan ng kanyang inirang na pastor. Kaya salamat sa Diyos, pinanatili tayong buhay at patuloy na binubuhay hanggang sa araw na yon na hinihintay natin na loloobin ng Ama na hindi tayo mamatay kundi buhay tayong lahat na kukunin. Kaya piliin natin lagi ang buhay, mabuhay tayo, huminga tayo araw-araw, sumampalataya tayo araw-araw, mamuhay tayo sa espiritu araw-araw, sapagkat ito ang message ng Panginoon. Choose life, piliin mo ang buhay. Kasi yung iba, iniisip mga magpakamatay kapag hirap na sa buhay. Maraming mga pagsubok, hindi na nila makayanan. Ang pinipili nila mamatay. Tayo hindi. Kahit anong matinding grabing sitwasyon, grabing pag-aakusa, persecution, pipiliin pa na natin mabuhay sapagkat ang buhay ay Diyos. At ito ay niloloob niya tayong laging buhay at sa prayers nga natin lagi na walang mamamatay kahit sino man sa member ng bishopric ng Balatio Church, pagkat araw-araw pipiliin natin mabuhay. Sinasabi sa Deuteronomy 30:19-20 ang ganito: Akin tinatawag ang langit at ang lupa na pinakasaksi laban sa iyo sa araw na ito, na aking ilagay sa harap mo ang buhay at ang kamatayan, ang pagpapala at ang sumpa, kaya't piliin mo ang buhay upang ikaw ay mabuhay, ikaw at ang iyong binhi. So piliin natin ang buhay para mabuhay tayo. Kasi pag pinipili natin na hindi tayo mamamatay, gagawin ng Diyos yun. Loloobin niya rin, hindi tayo mamatay. Kung pinipili nating mabuhay, bibigyan tayo ng lahat ng provision ng Diyos para mabuhay. Ngayon bibigyan tayo ng mga instructions ng Holy Spirit kung paano tayo mabubuhay dito sa lupa na masagana. Nakakapamuhay tayo dito na meron tayong disiplina sa sarili para hindi tayo magkasakit ng matinding sakit sa ikamamatay, at bibigyan tayo ng mga pag-iingat para hindi tayo mamatay. Pagkat hindi kalooban ng Diyos na mamatay tayo dito. Sabi niya sa John 17:15. Hindi ko dinadalangin na alisin mo sila sa sanlibutan, kundi ingatan mo sila mula sa masama. So ang buhay natin dito sa lupa, kung mo na ibigay na ng Diyos dito sa masamaan lupa, naghahari na rito ang ang Diyos ng sanlibutan, si Satanas. Kaya narito yung teritoryo niya. Teritoryo niya tong lugar na to. Kaya natural lang na talagang tayo aapihin dito sa lupa, kakawawain tayo. Kung paano ginawa nila sa mga propeta nung araw, sa mga apostol, gagawin din nila sa atin. Kasi tunay na Kristiyano tayo. Hindi tayo taga sanlibutan, kaya kamumuhian tayo ng sanlibutan.
Kaya kung pipiliin natin ang buhay, magiging maingat tayo kung paano tayo mabuhay. At ang salita ng Diyos ay health to the bones. Kapag sinusunod natin lahat ng kalooban ng Diyos, mga kautos niya, ang salita ng Diyos, pinalalakas niya ang ating espiritu, kaluluwa at katawan, at pinapanatili tayong buhay. And God gave us meaningful life. Jesus came here to give life abundant and meaningful. Pag sinabing abundant, masagana sa lahat ng bagay. Sa spiritual, physical at material. Kaya ang lagi kong dalangin sa inyo, pagpalain tayo ng Diyos sa spiritual, physical at material. Lalo na ang spiritual na pagpapala. Kasi dito nakasalalay ang ating kaligtasan. Kaya isinugo ang Espiritu Santo para manahan sa atin. Na sa ganon, sa pananahan ng Espiritu Santo, tuturuan niya tayong mabuhay sa pamamagitan ni Kristo. At ang magiging daan na dadaanan natin araw-araw ay ang buhay. Because Jesus is life. He is the truth. And He is life. Siya ang buhay. Siya ang liwanag dito sa lupa. Kaya maliliwanagan tayo ng Diyos habang nabubuhay sa lupa. Jesus is the way, the truth, and the life. Jesus is the way, the truth, and the life. So, kung pipiliin natin ng mabuhay lagi dito sa lupa, pinipili natin ng Panginoong Jesus. Nabubuhay tayo sa katotohanan, magkakaroon tayo ng masaganang buhay, and meaningful. Ibig sabihin, may kasaysayan ng pamumuhay, may saysay. Nabubuhay tayo na mayroon tayong purpose. At iisa ang purpose natin, mga kapatid. Naloobin ng Diyos na makarating tayo sa langit. Yun ang pagkakadeka sa atin ng Diyos. Itinalaga na niya tayo para maging katulad ng Panginoong Jesus, ang larawan ng Ama na hindi nakikita. Kaya nga ginawa na ng Diyos sa atin na inihanda na lahat sa atin From the beginning to end, He is the Alpha and the Omega. He is the first and the last. Tapos na. Naisulat na, it shall be done na lang. So hihintayin na lang natin ng takdang oras, takdang araw, kung kailan tayo kukunin ng Panginoong Jesus para dalhin tayo dun sa New Jerusalem. Titira tayo dun, maghihintay tayo ng 7 years of great tribulation bago tayo bababa. At pagbaba natin kasama ang Panginoong Jesus, papatayin niya lahat ng kalaban ng Israel. At mag-ahari na siya ng 1,000 taong kasama tayo mag-ahari. Hanggang sa yun, sunod-sunod na nga yung eksena magaganap na yun. Ang importante, manatili tayo sa Diyos, sa salita ng Diyos, magtiwala lang tayo sa Diyos. Trust in the Lord with all and do not lean in your own understanding. Hindi natin maaarok ang kaisipan ng Diyos. Kung paano nga ang layo ng lupa at langit, ganun kalayo ang kaisipan ng Diyos sa tao. Kaya ang gagawin lang natin, in everything give thanks. Ano man ang nangyayari sa atin, masama man o mabuti, ito'y sa ikabubuti natin. And whatsoever state I am, therewith to be content. Pag-aralan natin lagi yung maging payapa, tahimik, kontento sa lahat ng bagay. Masama man ang nangyayari, mabuti man ang nangyayari, hindi nakaka-epekto sa atin yun. Nananatili tayong nasa liwanag, nananatili tayong may buhay ng Panginoong Jesus. Na inyong ibigin ang Panginoon mong Diyos na sundin ang kanyang tinig at lumakip ka sa kanya. Ang sino mang makipag-isa kay Kristo, isang bagong nilalang. Pag sinasabing lumakip ka sa Diyos, lumalakip ka kay Kristo, kaisa ka ni Kristo. So kung kaisa ka ni Kristo, mabubuhay ka sa bagong pagkatao. Kasi yun ang purpose ng pagkakapako ni Kristo Linisin ang lahat ng kasalanan at magbigay ng isang bagong buhay sa atin. Life resurrected Christ. Kung paano muling nabuhay ang Panginoong Jesus, binuhay niya tayo muli sa isang bagong pagkatao. So doon tayo mabubuhay araw-araw sa buhay na yon. Bagong buhay, bagong pagkatao. So pipiliin natin na maging bagong nilalang tayo. Yun ang piliin natin buhay, huwag yung lumang buhay. Kasi pag lumang buhay, pupunta ka sa impyerno. Yung bagong buhay, lalakip yun sa Panginoong Jesus, pupunta tayo sa langit. Kasama natin yung the way, the truth, and the life. At lumakip ka sa Kanya sapagkat siya ang iyong buhay. So yung buhay na ikabubuhay natin dito sa laman, pananampalataya kay Kristo, Galatians 2:20. Yun ang pinakabuod ng pagiging Kristiyano. Hindi na tayo nabubuhay sa ating sarili, patay na yung datihang pagkatao. Ang nabubuhay na lang sa atin ngayon, pananampalataya. At ang pananampalataya ito sa Panginoong Jesus na siyang nagligtas sa atin sa kadiliman, dinala tayo sa kagilagilas na liwanag at ibinigay ang Espiritu Santo upang makapamuhay tayo sa liwanag. Dumadaan tayo dito sa lupang ito bilang pilgrims. Manglalakbay lang tayo, hindi tayo taga sanlibutan. Kaya uusigin tayo, kakawawain tayo, okay lang.
Sandaling panahon lang naman yun, hindi naman magtatagal yun. Dapat pupunta na rin tayo sa langit. Konting-konting patiis na lang mga kapatid. At ang buhay at ang kalaunan ng iyong buhay upang matahanan mo ang lupain na isinumpa ng Panginoon sa iyong mga magulang, kay Abraham, kay Isaac, at kay Jacob na ibinigay sa kanila. So yun ang representasyon ng Diyos noong araw, yung buhay na walang hanggan, yung Canaan, promised land. Pero sa katotohanan, yung promised land, yun yung eternal life. Yun yung buhay na walang hanggang ipinangako sa atin. Ipinakita lang doon in material things. Talagang para malaman natin na sa pagpunta doon sa promised land, maraming kalaban. Kasi 31 kingdoms yung tinalo ni Joshua bago nakapasok sa promised land. Ibig sabihin, napakarami talagang sitwasyon sa buhay natin na haharangan tayo ni Satanas. Pero hindi mananalo. Kasi ang representasyon ni Joshua, si Jesus Christ din. Joshua, the salvation of the Lord. The mighty warrior. Makikipagdigma tayo na mahusay na pakikipagdigma kasi kasama natin ng Diyos. At pangungunahan tayo ng mga anghel sa lahat ng kalaban. Ang kaaway natin, kaaway ng Diyos. If God is with us, who can be against us? So walang mananalo sa atin kasi ang Diyos ang sumasa atin. Protektado tayo sa lahat ng sandali ng buhay. Sabi niya kay Joshua, magpakatapang ka lang, magpakatibay ka lamang. Papasukin mo ang lupang pangako. So magpakatibay, magpakatatag sa pananampalataya. Araw-araw, piliin natin yung buhay na yun. Isang buhay na puspos ng pananampalataya, ng kabanalan, ng pagkatakot sa Diyos. Yun, yung lahat na itinuturo sa atin. Lahat ng billing tinuturo sa atin, pananatiliin lang natin yun. Sabi sa John 10:10, hindi pumarito ang magnanakaw kundi upang magnakaw, pumatay at pumuksa. Ako'y naparito upang sila'y magkaroon ng buhay at magkaroon ng kasaganaan nito. So Satan come here to steal, to kill, and to destroy. I-steal niya yung ating kapayapaan. I-steal niya yung ating eternal life. Pero wala siyang magagawa. Kasi ang Panginoong Hesus, ang backup natin, ang Holy Spirit. Binigyan tayo ng isang masaganang buhay at saka isang meaningful na buhay. May kabuluhan na buhay natin. Kasi nung araw, wala namang kabuluhan. Ako, walang kabuluhan ng buhay ko. Kahit nga nung bata ako, kahit tanungin ng mga teacher namin, guidance counselor, ano yung plano mo sa buhay mo? Ano yung pangarap mo? Wala akong pangarap. Ang pangarap ko, masunod ko lang ang gusto ko. Yun lang ako. So ngayon, alam ko na kung ano pangarap ko. Alam ko na kung ano gusto ko. Natagpuan ko na yung gusto ko. Natagpuan ko na yung pangarap ko. Ang makasama ko ng Diyos forever and ever. Makarating ako sa langit. Makasama ko ang Ama, ang Panginoong Hesus, ang Espiritu Santo, at lahat ng mga banal. Lahat ng mga man of God. Siguro pagdating ko doon, wala akong gagawin kung hindi makipagkwentuhan doon sa mga man of God. Kay Elijah, kay Moses, chika-chika doon sa langit. Lahat ng mga man of God, siguro, hindi natin alam kung paano tayo magpe-fellowship doon. Basta parang ganun, parang masarap kausap yung mga heroes of the Bible. Mga man of God Bagamat mayroong surprises doon ng Ama, ano gagawin natin fellowship doon? Nandun lang tayo lahat sa langit. Kung saan nandun ang Panginoong Hesus, nandun tayo. At hindi pumasok sa puso ng tao, narinig ng tenga o nakita ang mga inihanda ng Diyos sa mga umiibig sa Kanya. Umiibig tayo sa Diyos kasi nagsusumikap tayo sumunod araw-araw. Nagsusumikap tayo mabuhay sa bagong buhay. Tinataligdan natin ang dating pagkatao. Kaya nagkakaroon tayo ng masaganang buhay. Kaya sabi ko sa inyo, humingi na lang kayo ng humingi sa last days na to kasi ibibigay na ng Diyos lahat ng hihingi natin. Mamumulot lang tayo ng pagpapala, mga kapatid. If we remain in Christ, if my words abide in you, you abide, ask anything, I will give it to you. Hindi naman magsisinungaling ang Diyos doon. Humingi ka, kaya hindi kayo tumatanggap, hindi kayo humihingi. Sabi na, humingi nga kayo. Kumatok kayo at pagbubuksan kayo, ask, and it shall be given. Seek, and you shall find. Humingi ka, bibigyan ka. Kung hihingi ka ba ng isda, bibigyan ka ba ng Scorpio? Di ba kung ano hinihingi mo, ibibigay ng Diyos yun. Pagkat ikinalulugod ng Diyos na tayo nagiging masunurin sa Panginoong Hesus, sabi ng Panginoong Hesus, ako papa sa Ama, at ihilangin ko sa Ama na ano man ang hingin ninyo, pagkakaloob sa inyo. Pagkat nalulugod ang Ama kay Kristo hindi niya mapahihindian ng Panginoong Hesus. Siya yung advocate natin, siya tagapagtanggol natin. Kaya lahat ng prayers natin,
umaakyat doon sa langit sa pamamagitan ng mga anghel, inaakyat yung prayers. At doon sa mercy seat, nandun yung high priest, si Jesus Christ. Kung ano yung pinagpipray natin, yun din ang hinihingi ng Panginoong Hesus sa Ama, hindi tayo pahihindihan. At ang huling hinihingi na natin sa Panginoong Hesus na yung pinagpipray niya ng mga anak ng Diyos na ang pangalan niya ay nasulat sa aklat ng buhay, nakukumpleto sa kapuno ang bilang ng mga hentil para matapos na yung pagtitiyaga natin, pababain na siya ng Ama. Tapos pag kumpleto na yung bilang, maghahanda ang Panginoong Hesus na titirhan natin doon sa langit. Paghahanda tayo ng kanya-kanyang kwarto. Napakatindi ng kwarto doon. Baka isang kwarto doon mas malaki pa sa Malacanang. In my Father's house there are many mansions. So yung mansion doon, silid lang eh. Gaano katindi yun. Tapos lahat ng creation na binigay sa Panginoong Hesus bilang tagapagmana, binigay din sa atin bilang pero kailangan makipagtiis. Romans 8:17, 18. At kung mga anak ay mga tagapagmana nga, mga tagapagmana ng Diyos at kasamang tagapagmana ni Kristo. Kung gayon nga, makipagtiis tayo sa Kanya upang tayo lumuwalhati namang kasama niya. So para mag-glorify tayo, hindi lang pananampalataya kundi pagtitiis din, sabi sa Philippians 1:29. Kinakailangan natin din ng pagtitiis. Yun ang wala si Lucifer eh. Yung pagtitiis. Hindi siya nakapagtiis eh. Wala siyang espiritu ng long suffering eh. Maiksi yung suffering na tiniis niya eh. Hindi natin alam ko ilang trillion years yung tiniis niya lang. Tayo hindi, forever and ever eh. Eternal ang binigay sa atin ng Diyos eh. Sapagkat meron siyang inihanda, at yun ang narinig ni Pablo na sinasabi niya sa 18. Sapagkat napatunayan ko na ang pagtitiis sa panahong ito hindi karapat-dapat maitumbas sa kaluwalhati ang mahahayag sa atin. So, uncomparable eh. Incomparable. Hindi pwedeng, yung bibigay sa atin ng Diyos na surprises, uncomparable. Hindi mo maikukumpare na napakatindi nun. Yung surprises na yun. Kaya lang, hindi pwedeng sabihin ni Pablo, sabi, nakarinig ako dun sa langit ng mga salitang hindi dapat sabihin sa tao. Parang yung pitong kulog, sinabi ng Diyos, huwag mo sabihin na sinabi ng pitong kulog. Ganun ng Diyos natin eh. Secretive siya eh. Full of surprises siya. Very, very secretive ang Diyos natin. Ito. Kasi glory of God yun eh. Kaluwalhatian para sa Diyos yun. Yung magsikreto siya, maglihim siya ng secret. Kaya kita mo kay Jesus Christ, kaluwalhatian niya hindi sabihin na kung kailan siya bababa. Kasi nasa pamumuno ng Ama yun eh. Yun ang pamumuno niya, very secretive siya. Basahin natin. Proverbs 25:2. Kaluwalhatian nga ng Diyos na maglihim ng isang bagay. So kaluwalhatian na yun is the glory of God to have secrets. Kasi ibubunyag din naman niya. Kaya lang gusto niya nang masurprise tayo. Kasi yung sobrang pagtitiis natin sa lupa, tutumbasan niya ng mas matindi yun. Uncomparable, sabi ni Pablo. Yung pagtitiis natin dito sa lupa ay hindi maikukumpare sa inihanda ng Ama sa atin, mga kapatid. Sabi sa 1 Corinthians 2:9. Dadapot gaya ng nasusulat, ang mga bagay na hindi nakita ng mata at ni narinig ng tenga, ni hindi pumasok sa puso ng tao. Ano man bagay na inihanda ng Diyos sa kanila na nagsisibig sa Kanya. Kaya mapalad tayo eh. Inibig tayo ng Diyos. Kasi nalaman na, kasi hindi tayo pwedeng pumili sa Diyos, siya pipili. Hindi natin siya hinirang tayo. Nalaman na ng Ama eh, from the beginning to end kung sino yung mga anak niya eh. Kaya sinulat niya sa aklat ng buhay. In due time, tinawag niya, pinili niya, pinagintapat niya. Yun ang ginawa ng Ama sa atin. Kaya yung umiibig sa Kanya, alam niya na talagang susunod sa lahat ng kautusan.
magsusumikap, sumunod sa lahat. Kaya kung itong time na to hindi ka pa nagpapakabanal-banal, it's time na piliin mo na yung buhay. Huwag kamatayan, huwag sumpa, pagpapala. Mararanasan yung pagpapala. Marami nang nakakaranas ng pagpapala sa atin, hindi lang spiritual, monetary. Marami na sa akong nababalitaan na tumatanggap ng masagana pagpapala monetary. So lahat tayo yan, hindi naman ang Panginoon Gusto niya masaya tayong lahat ng mga anak niya, pamilya na tayo ng Diyos So piliin mo lagi ang buhay. Ito sabi ng Jeremiah 29:11. Ito plano ng Diyos sa atin. Jeremiah 29:11. Sapagkat nalalaman ko ang mga pag-iisip na aking iniisip sa inyo. So may plano ang Diyos sa atin Sabi ng Panginoon, mga pag-iisip tungkol sa kapayapaan at hindi sa kasamaan, upang bigyan kayo ng pag-asa sa inyong huling wakas. Itong last days natin na ito, bibigyan tayo ng Diyos ng pag-asa. Hindi lang pag-asa sa buhay na walang hanggan, kundi pag-asa sa lahat ng bagay na minimithi ng ating puso. Delight in the Lord and He will give the desires of your heart. Matuwa ang Diyos sa atin at matutuwa lang siya kung nagiging katulad tayo ng Panginoong Hesus. Ano ba ang Panginoong Hesus? Wala siyang ginawa kung hindi sundin ng salita ng Ama. Wala siyang ginawa kung hindi sundin ng kalooban ng Ama. Ganun din tayo. Wala tayong gagawin hindi kalooban ng Panginoong Hesus. Magiging katulad tayo ng Panginoong Hesus. Tayo yung katawan, siya ang ulo. Kung ano yung ginawa ng ulo, hindi nang gagawin ng katawan. Alam naman gumawa yung ulo, naiiwan yung katawan. So kung ano yung gagawin ng ulo, kasama yung katawan gumagawa. Kaya mapalad tayo Ngayon lang natin nalalaman na tayo pala'y mga anak ng Diyos. Tayo pala'y katawan ni Kristo. Tayo pala yung pupunta sa langit. Hindi natin to, hindi ko to alam Ni wala sa guni-guni ko to na ako pala'y magiging pastor o magiging bishop Wala Ni sa hinuha, wala. Basta nabubuhay lang ako. Easy go lucky ako Nabubuhay lang ako ng kung ano gusto kong gawin. Eat, drink, and be merry for tomorrow to die. Yan ang aking Yan ang aking kumbaga sana yung motto Eat, drink, and be happy for tomorrow you die. Hindi pala ganun Eat, drink, be merry, and you will not die. Eat, drink, and be merry every time. Rejoice. Again, I say again, rejoice. Sabi ng Lord. Rejoice forevermore. Laging sa kapayapaan. Yun ang plano ng Diyos sa atin. Mapayapang buhay, pinagpalang buhay. Kaya pag pumapasok sa isip natin yung kontra doon, hindi tayo yun. Si Satanas yun. Gusto niyang i-steal yung plano ng Diyos sa atin. Gusto niyang i-destroy yung ibibigay ng Diyos sa akin. Satan came here to steal, to kill, and to destroy. Pero yung stealing niya at killing niya at destroying niya, hindi naman magaganap yun pag hindi pinahintulutan ng Ama. So may mga bagay na pinahihintulutan ng Ama na magganap sa atin para sa ikabubuti natin yun. Lahat ng bagay, anumang bagay na masama o mabuti, sa ikabubuti natin dahil iniibig natin ng Diyos. Romans 8:28. At nalalaman natin na ang lahat ng bagay, so lahat ng bagay, masama, mabuti, pangit, maganda, ay nagkakalakip na gumagawa. So magkakalakip na gumagawa yun sa ikabubuti ng mga nagsisiibig sa Diyos, sa makatibagay yung mga tinawag alinsunod sa kanyang nasa. So tinawag tayo ng Diyos pinili at binigyan tayo ng espiritu ng katapatan kasi sisiguraduhin niya sa langit tayo. Kaya isinugo niya yung Espiritu Santo, isinugo rin ng Panginoong Hesus ang Espiritu Santo para siguraduhin tayong kasama ng Diyos. Na kailanman hindi tayo mabawalay sa Diyos. Wala na makapaghihiwalay sa atin sa Diyos. At protektado tayo ng Ama, protektado tayo ng Anak. Simulan natin sa 27 ng John 10. Dinidinig ng aking mga tupa ang aking tinig, at sila'y aking nakikilala at sila'y nagsisusunod sa akin. Yun ang importante, kinikilala tayo. Kasi nakikilala natin ng Diyos at kinikilala tayo. Tinatawag tayo sa ating sariling pangalan. At sila'y binibigyan ko ng walang hanggang buhay. At kailanman hindi sila malilipol at hindi sila aagawin ng sino man sa aking kamay.
Ang nagsasalita dito ang Panginoong Hesus. Walang makakaagaw sa atin sa kamay ng Panginoong Hesus at hindi tayo malilipol. Pwedeng mabawasan, aalisin yung hindi karapat-dapat, pero para malipol, mananatili tayong last man standing. Kasi na-experience ko sa iglesia natin, last man standing ako eh. Nagbuwala na yung lahat, ako last man standing pa eh. Pero yung grabe yung persecution ko sa iglesyang ito. Kahit wala akong ginagawa, nakatayo lang ako, wala namang ginagawa, galit na galit sa akin yung mga iba. Sabi ni Brother Manny, naiinggit sa iyo eh. Sabi ko, hindi mainggit sila ako, hindi ako maiinggit. At ang aking ama, na sa kanila ay nagbigay sa akin, ay lalong dakila sa lahat. Ang ama ang dakila sa lahat. Dakila siya kay Kristo, dakila siya sa Espiritu Santo. At hindi sila maaagaw ng sino man sa kamay ng ama. Kita mo, suportado tayo ng ama at ng anak. Nasa gitna tayo ng ama at ng anak. Hindi tayo maaagaw sa kamay ng Panginoong Hesus, hindi rin tayo maaagaw sa kamay ng Ama. Kasi nasa atin na Ama, nasa ng anak. Lahat ng religion puro ama lang, wala silang anak eh. Paano sila itataguyod ng Diyos? Wala silang anak. Puro ama lang sila. Ito sabi sa Psalm 109, 31. Hindi pa hinusto ng 32 yung pinaghiwalay pa, ginawa pa, basahin natin. Dapat to pinagdikit na lang, pinaghiwalay pa. Psalm 109:31. Sapagkat siya'y tatayo sa kanan ng mapagkailangan, upang iligtas sa kanilang nagsisihatol sa kanilang kaluluwa. So, tatayo daw ang Panginoong Hesus sa kanan na mapagkailangan. Sinabi ng Panginoon sa aking Panginoon, umupo ka sa aking kanan. So ang sabi ng Ama, Jesus said, umupo ka sa aking kanan. So nasa kanan ngayon ng trono ng Diyos ang Panginoong Hesus, hanggang sa aking agawin, tuntungan mo ang iyong kaaway. Sapagkat siya'y tatayo sa kanan na mapagkailangan. So tayo yung mapagkailangan eh. Ang Ama nakaupo sa trono, nasa kanan niya si Jesus Christ. Ngayon, ang Panginoong Hesus daw tatayo sa mapagkailangan sa kanan. So, ibig sabihin, napapagitnaan tayo ng Ama. Confirm yun dyan, 10:27-29. Ang Ama nakaupo, tapos nandun tayo sa gitna. Tapos sa kanan natin, si Kristo nakaupo din. Maaaring, hindi natin alam, hindi ko alam, basta sinasabi ng Bible, nakatayo siya sa kanan ng mapagkailangan. Tayo yung mapagkailangan eh. Walang kibot na hindi tayo nananalangin sa Ama. Ako, walang kibot, walang maliit o malaki. Lahat na nagaganap sa buhay ko, pinagpe-pray ko na lang lagi. Lakad ng anak ko, kung ano nangyayari, masama man mabuti. Sanay na tayo mag-pray. Mapagkailangan tayo. Yun ang gusto ng Diyos, mapagkailangan. He or she is always needing God. Kailangan natin ng Diyos. Umaasa tayo sa Diyos. Sumasampalataya tayo sa Diyos. Sapagkat siya tatayo sa kanan na mapagkailangan. O tatayo si Kristo sa kanan na mapagkailangan, tayo mapagkailangan, hindi nasa kanan natin siya, upang iligtas sa kanila nagsisihatol sa kanyang kaluluwa. At sinabi ng Panginoon sa aking Panginoon, umupo ka sa aking kanan. So uupo ang Panginoong Hesus sa kanan ng Ama. Nasa kanan tayo, nasa kanan si Kristo na di nasa gitna tayo. Maliwanag na hindi tayo maaagaw sa kamay ng Ama, hindi tayo maaagaw sa kamay ng Panginoon. Bago sila makarating doon, dalawa yung gwardiya natin, nasa gitna tayo, well supported tayo. At lahat ng pangako ng Diyos, mararanasan natin dito sa lupa. Kasi mahal na mahal tayo ng Diyos. Kaya nga yung mga anghel na magkasala, hindi pinatawad eh. Tayo binigyan ng pabor ng Diyos eh. Kasi yung mga anghel nga, alam na nila yung lahat ng tungkol sa Diyos eh. Heavenly being sila. Tayo, hindi naman tayo heavenly being eh. Ano tayo eh, galing tayo sa alikabok. Si Adan ang galing sa alikabok. Si Eva galing sa butot laman at dugo ni Adan. Hanggang sa nagkaroon na ng scientific method of multiplying. Yun na yung sperm cell and egg cell. So sa laman, sa dugot, sa buto na yun hanggang sa panahon ngayon. So yun ang sistema. Kaya kailangan i-born again eh. Kasi yung unang pagkakasilang, sa laman yun eh. Hindi papasok sa langit yung unang buhay natin. Kaya dati yun.
So you must be born again. Except a man to be born again, he cannot see and enter the kingdom of God. Kasi yung unang kapanganakan natin, karnal yun laman yun. Kailangan ipanganak ka sa espiritu, sa ama ng mga espiritu. So ang ama ng anak at ang unang ipinanganak niya si Kristo, ikaw ay aking anak ngayon. Ikaw ang aking kinalulugdan. Kaya ang panganay ng mga banal si Kristo. Siya yung una sa lahat ng bagay. Sumunod is pinanganak na tayo. From Old Testament, sino yung mga ipinanganak ng Diyos doon? Si Abraham, si Isaac, si Jacob, si David, si Samson, si Elijah, si Elisha. Puro anak ng Diyos lahat yan. Hanggang sa time natin ngayon, nasa church age na tayo ngayon. Bubuuin na ng Diyos yung iglesia na si Kristo ang ulo. Nagtayo ang ama ng iglesia dito sa lupa na ang ginawa niyang ulo si Kristo. At tayo ang katawan at si Kristo ang tagapagligtas ng katawan. Ephesians 5:23. Sapagkat ang lalaki pangulo ng kanyang asawa, gaya naman ni Kristo na pangulo ng iglesia, na siya rin ang tagapagligtas ng katawan. So ang tagapagligtas ng katawan si Kristo, kaya hindi na tayo hahatulan We have passed from death to life na Sumaati na ang kaligtaan. No more condemnation to those who are in Christ, who walk not after the flesh, but after the Spirit. So lalakad tayo sa buhay na kalakip si Kristo. Nang sa ganon, hindi na tayo hatulan. Kasi pag nagkaroon ng last judgment, hindi na tayo hahatulan. Hahatol pa nga tayo sa mga anghel Ang hahatulan, yung kumain ng punga ng pag-aalam ng tama at mali. Yun yung bubuksan libro na ayon sa tama at mali Sila hahatulan sa eternal damnation. Tayo hindi. (1 Timothy 4:10). Sapagkat dahil dito nagsisipagpagal kami. Ito mga apostol nagsasalita dito, si Pablo apostol Kung mga apostol nagsipagpagal, tayo din magsisipagpagal. Magtitiis tayo, magtitiyaga tayong sumunod sa kabanalan. At nagsisikap. So hindi lang nagpapagal, nagsisikap pa. Kaya binigyan tayo ng espiritu ng pagsusumikap, espiritu ng kasipagan sa pagsunod sa Kanya. Sapagkat Diyos ang gumagawa maging sa pagnanasa at paggawa. Sapagkat dahil dito nagsisipagpagal kami at nagsisikap, sapagkat may pag-asa kami sa Diyos na buhay, na siyang tagapagligtas sa lahat ng mga tao. Lalong-lalo na ang mga nagsisampalataya. Kasi kapag sumasampalataya ka, ilalagay ka sa iglesia ng Diyos. Si Kristo ang ulo. Kaya lalong-lalo na yung sumasampalataya kasi sure yung salvation natin kay Kristo Siya yung tagapagligtas Ibinigay na kay Kristo ang lahat ng pangangasiwa Ang kapangyarihan ng paghatol nasa Kanya na Sa langit at sa lupa Siya yung nakaupo sa white throne judgment Ito basahin natin na hindi na ang Ama hahatol, binigay na kay Kristo. John 5:22. Sapagkat ang Ama hindi humahatol sa kanino man tao, kundi ipinagkaloob na niya sa anak ang buong paghatol. Siya yung nakaupo sa white throne judgment, siya nahahatol sa langit, sa mga buhay at sa mga patay. Hindi humahatol ang Ama kahit kaninong tao, pagkat ipinagkaloob na niya Ano confirmation? Matthew 28. Ito confirmation na ibinigay na kay Kristo paghatol. Hindi hahatol ang Ama kahit kaninong tao. Si Kristo na ito sabi. 18. Matthew 28:18. At lumapit si Jesus sa kanila at sila'y kanyang kinausap at sinabi, ang lahat ng kapamahalaan sa langit at sa ibabaw ng lupa ay naibigay na sa akin. Kaya sabi doon sa John 5:22, hindi humahatol ang Ama kahit kaninong tao, pagkat ipinagkaloob na sa anak ang paghatol. At sabi ni Kristo dito, ipinagkaloob na sa akin. Basahin natin mabuti. At lumapit si Jesus sa kanila na sila'y kanyang kinausap at sinabi, ang lahat ng kapamahalaan sa langit at sa ibabaw ng lupa ay naibigay na sa akin.
Kaya yun, lusot na tayo. Romans 8:1. Ito lang yung King James Version na maganda sa Romans 8:1 Talagang pinakikita doon na no more condemnation, yung mabubuhay sa espiritu sa kabanalan. Pero kung Kristiyano ka na, careless ka pa, delikado ka. Dito wala King James Version maganda Dito sa Tagalog, basahin pa rin natin. Dudugtungan ko na lang. Ngayon wala nang anumang hatol. So, anumang hatol, any judgment, wala na. Sa mga nakay Kristo Jesus. Na hindi lumalakad sa laman, kundi nabubuhay sa Espiritu Santo. Ayun ang sinasabi ng Romans 8:1 sa King James Version, sa Tagalog, kapos So mga kapatid, yan ang mensahe ng Panginoon sa atin, na piliin natin ang buhay. Huwag kamatayan. Mabuhay tayo ng masagana sa lupa dahil ibinigay na kasaganaan. Humingi lang, kumatok, ask and it shall be given. Knock and it shall be open. Humingi tayo, Matthew 21:22. At ang lahat ng mga bagay na inyong hihingin sa panalangin na may pananampalataya ay inyong tatanggapin. So yung panalangin na may pananampalataya, lubos kang naniniwala sa kabutihan ng Ama, lubos kang naniniwala na ipagkakaloob ng Diyos sa atin, ano man ating hingin sa Kanya, ayon sa minagaling niyang kalooban. Psalm 37. Psalm 37:4. Magpakaligaya ka naman sa Panginoon at bibigyan ka niya ng nasa ng iyong puso. Ano ba desire ng puso mo? Ano ba talaga yung minimithi ng puso mo? Yung gusto mo. Ano ba talaga yun? Yun ang bibigyan ng Diyos sa'yo. Ako ang gusto ko, maligtas tayong lahat, makarating tayo sa langit lahat na buhay. Ang gusto ko, makapunta ako sa langit. Makasama ko ang Ama, ang Espiritu Santo, si Jesus, at lahat ng mga anghel, at lahat ng mga heroes of the Bible. Yan lang ang pangarap ko sa buhay. Nung araw, iba pangarap ko Gusto ko si Solomon. Aanakan ko lang ng aanakan lahat ng babae. Kaso wala Nung pala may calling ako, kaya ayun. Napikot lang ako isang beses. So mga kapatid, bago tayo magtapos, sinasabi ko sa inyo na mabuhay lang tayo ng mapayapa. Piliin natin ang buhay. Ibig sabihin, piliin natin si Kristo. Jesus is the way, the truth, and the life. So pag pinili mo ang Panginoong Hesus araw-araw, wala ka sa sumpa. Pagpapala. Sabi ni Kristo, I come here to give life abundant and meaningful. So masagana tayo sa spiritual. Puspos tayo ng karunungan, ng kaalaman, ng kapahayagan, kaunawaan, kabanalan, takot sa Diyos. At mabubuhay tayo ng mapayapa dito sa lupa kahit may sakit pa yung katawan mo. Panampalatayaan mo, katulad ko, napakarami kong sakit. Yung spinal cord ko nga, kada akong gigising sa umaga, Diyos lang nagpapatayo sa akin talaga Pero nung nagpunta kami doon sa Black Gable nun, sinelebrate yung birthday ni Kiyon. Pag akyat namin doon, yung hagdanan, ang tataas, walang hawakan. Hindi ako makakaakyat ng walang hawakan Kaya hirap na hirap ako talaga doon. Sa pagbaba, dalawa yung alalay ko, si Peter at si Jembo. Sila yung tungkod ko, silang dalawa. Lalo pagbaba, ang hirap. Kaya nga na, subang uso ko dyan Dahil ang spinal cord ko, napakahina. Pero nagtitiwala lang ako sa Diyos na hindi aabutin ako na mararapture tayo. Na buhay, hindi mapaparalyze, mga kapatid. Sabi ng Bible ano mang iyong hingi na may pananampalataya, na tinanggap ko na by faith. Sumasampalataya ako sa Diyos, pagagalingin niya ako. Kahit hindi ako umiinom na kahit yung gamot, pinag-aaralan ko lang kung ano yung kakainin ko. At yun, natututunan ko na kasi pagdating mo ng edad ng 60, hindi ka na magpuproduce ng collagen na marami. So kailangan nakakainin na collagen. Maraming collagen na pagkain. Kasi sa edad ng 60, yun dami nang nakakasamang pagkain, kahit prutas, gulay, may nakakasama pa rin. Kaya sinesearch ko mabuti sa internet kung ano yung dapat kainin ng 60. Yung mga senior,
Kahit hindi pa kayo senior, 40 years old pa lang kayo, magbago na kayo ng lifestyle. Fruits and nuts lang naman eh. Isda. Tsaka vegetables, yun lang. Tapos mga iba't ibang uri ng gatas. Yung almond milk, oat milk. Yun lang, pipili ka ng pagkain na magpapaunlad ng katawan mo. Huwag kang careless sa pagkain kasi yung pagkain yan ang magiging problema natin kaya tayo nagkakasakit eh. Lalo sa may edad na. May sarcopenia, yung tinatawag na muscle loss, muscle decay. Nagdidecay ng mga muscle kaya makikita nyo sa leeg yung mga tumatanda. Nakalundo na parang lambi ng pabo. Hindi kahit iparitoke mo yung mukha mo, i-botox mo yung mukha mo. Lahat ng gawin mo, mabubuko ka pa rin sa leeg. Kasi yung leeg ng matatanda, wala na, nauubos na lahat dito kaagad yung kulad yan eh. Lumalaylay ako, kumukulubot. Kaya kung gusto mong makita matanda talaga, tingnan mo yung leeg. Kung mahigpit pa, o pit na pit pa, hindi pa masyadong nauubos yung kulad yan nun. Okay pa rin. Sa kinakain mga kapatid, ingat tayo sa kinakain. Kaya sabi ng Panginoong Jesus eh, lahat ng bungas ng punong kahoy sa hardin, makakain nyo eh. Pero meron kayong huwag dapat kainin. Yung bunga ng pag-aalam ng tama't mali. Yun pa yung kinain. Kaya yun, lumabas tuloy sila ng di ba alam natin istorya, lumabas sa provision. Nandun yung warehouse ng Diyos sa Garden of Eden eh. Supply sila lahat. Napakasarap ng buhay ni Eva at ni Adan. Magsesex lang araw-araw, kakain. Pipitas lang sila ng pipitas ng pagpapala doon. Nasumpa tuloy sila. Si Adan, nasumpa tuloy ang trabaho. Nagkaroon tuloy ng trabaho. Inibis na hindi nagtatrabaho, sex lang na sa araw-araw eh. Kasi multiply lang naman, sabi na Diyos. You multiply, magpakarami kayo. So ang gagawin nila, magsesex lang sila araw-araw para dumami. Kakain sila doon sa warehouse nila sa Garden of Eden. Eh nung lumabas, magtatanim na ngayon si Adan. Sa pawis niya, manggagaling ang kanyang kakainin. At si Eva naman, manganganak na may kahirapan. Pero kahit ganun yun at nasa Diyos tayo, basta magtiwala ka lang, manganganak ka ng mapayapang panganganak na protektado ka ng Diyos, maipapanganak mo yung anak mo ng masagana, malakas, buhay kayo. Walang mangyayari masama, by faith. Nalulugod lang ang Diyos sa sumasampalataya. Anything that is out of faith is a sin. So magtitiwala lang tayo sa Diyos. Trust in the Lord with all of our heart and do not lean in your understanding. Basahin muna natin yung bago tayo magtapos. Proverbs 3:5. Tumiwala ka sa Panginoon ng buong puso mo. Pag sinabing tumiwala ka sa Diyos ng buong puso mo, ipagkatiwala mo buong buhay mo. Yung buong espiritu mo, kaluluwa at katawan mo. Yung tinatangkilik mo, yung buhay mo. Yung pamilya mo, hanap buhay mo, pera mo, lakas mo, lahat. Lahat ng tinatangkilik mo, lahat ng buhay mo. Tumiwala ka sa Panginoon ng buong puso. At huwag kang manalig sa iyong sariling kaunawahan. Kasi kahit tayo marunong, madadaig ba natin ang karunungan ng Diyos? Kung tayo matalino, madadaig ba natin ang talino ng Diyos? So para maging marunong tayo at matalino, we must have the mind of Christ. We have the mind of God. And it is written, it must be done mga kapatid. So pagpalain tayong lahat ng Panginoon sa araw na to, in Jesus' name. Amen.